Ni hao mga kamatinik! Welcome ulit dito sa YT Math Channel ni Coach Mike na kung saan mas pinadali ang mga math lesson para mas madali itong maunawaan. Katulad ng sabi ko dun sa nakarang video na ang susunod na tatalakayin natin ay itong mga negative exponent. Before we continue, make sure nga pala gamay nyo na yung quotient rule ng law of exponent. Kasi yung knowledge na yan ang gagamitin natin para mas mapadali itong pag-aaral natin nitong negative exponent. Okay? Alam natin na possible nga magkaroon ng mga negative exponent base dun sa quotient rule kapag mas malaki ang exponent C kesa exponent B. Halimbawa, yung tatlong yan. Apply natin yung quotient rule dyan sa tatlong item na yan. Sa number 1, we have 4 raised to negative 2. Sa number 2 naman, m raised to negative 4. At sa number 3, meron tayong xyz raised to negative 1. Kitang-kita ng mga negative exponent ang mga sagot natin. Kasi nga, mas matataas ang exponent ng mga denominator kaysa sa mga numerator. Okay? In math, as well in life, ayaw natin ng mga negative, di ba? So, paano nisisimplify ang mga yan para maging positive sila? Balikan natin yung tatlong item na sinagutan natin. Sa number 1, may 3 4 sa numerator at 5 4 naman sa denominator. Divide natin. May natirang 2 4 sa denominator. Pwede nating isulat yan na 4 squared. Kaya ang sagot natin ay 1 over 4 squared. Okay? Diyan naman sa number 2 ay may 2 m sa numerator. Samantalang may 6 na m naman sa denominator. Same step, divide natin. May natirang 4 na m sa baba. Kaya ang sagot natin ay 1 over m raised to 4. Alright, gets yan? At sa number 3, ay merong isang xyz sa taas. At may 2 xyz naman sa baba. So kapag dinivide natin yan, ay may matitirang isang xyz sa denominator. And therefore, our answer will be 1 over xyz. Okay? Ngayon naman, pansinin nating maigi yung mga 2 sagot natin sa bawat item. Diyan sa una ay mayroon tayong 4 raised to negative 2 na equal din yan sa 1 over 4 squared. Sa ikalawa naman ay m raised to negative 4 na equal sa 1 over m raised to 4. At ang ikatlong sinagutan natin na xyz raised to negative 1, which is equal to 1 over xyz. Okay? So anong napansin nyo? Tama, ang mga power na may negative exponent ay binaba para maging positive na sila. Alright? So, ibig sabihin, kapag negative exponent pala, para maging positive iyon, ay ibababa lang natin. Okay? Paano naman kung yung exponent ay negative na, pero nasa baba na siya? Kapag ganyan na negative, pero nagpapakumbaba, ay itinataas para maging positive.
Halimbawa, yung tatlong item na yan. Sige, sagutan natin para mas lalo nyong maunawaan ito. Sa number 1, we have 1 over c raised to negative 5. So, aakyat si c at magiging positive na ang exponent niya na equal sa 5. Alright? Ganyan lang kasimple yan mga kamatinik. Okay, punta na tayo sa number 2. We have 1 over 2 raised to negative 4. Equal yan sa 2 raised to positive 4. Then, simplify further, we will have 16. Okay? Sige, punta na tayo sa last item. 2b over 10b raised to negative 3. Unahin natin yung coefficient. So, yung coefficient ay equal sa 1 over 5. Tapos, yung b raised to negative 3 ay aakyat. So, positive exponent na siya. Then, applying yung product rule ng law of exponent, we will have b raised to 4. So, ang final answer natin ay b raised to 4 over 5. Alright? Post nyo lang sa comment section if nalito kayo dyan para ma-help ko kayo na lalo iyang maunawaan. Okay? Okay, bigyan ko kayo ng tatlong item na sasagutan para pang-exercise nyo para mas lalo nyong ma-master itong negative exponent. Okay? Practice time! Pause nyo na muna itong video para makakuha na kayo ng lapis at papel at makapagsagot na kayo dyan. Kapag tapos na kayo at gusto nyo nang malaman kung tama ang mga sagot nyo, play nyo na ulit ito. Okay? Alam ko, kayang-kaya nyo yan. Galingan nyo At dito na nagtatapos ang ating series tungkol sa law of exponent. Alright? Pero ipagpapatuloy pa din natin ang paggawa at pag-upload ng mga math lesson dito sa ating channel. Kaya abang-abang na lang mga kamatinika sa mga susunod na video natin. Okay? Maraming salamat mga kamatinik. Bye-bye. God bless. To God be all the glory. I'm sure meron kang natutunan sa video lesson na ito. Kaya pwede mo bang isubscribe ang channel na ito? At dapat click all para ma-notify ka kaagad-agad kapag may bago ng upload. Okay? At paki-like na din itong upload natin. Maraming salamat ulit mga kamatinik. Paalam!